Ay nako, magandang umaga mga kabayan. Welcome ulit sa ating vlog. Ay Diyos ko Lord, kawawa itong mga nasa tuwad ko mga kabayan ha. Hoy, baka sabihin nyo ha, wala lang naman, medyo nakitaan lang namin na para bang unti-unti kayong nalusaw o oh, parang nangihinaan na kayo ng loob. Dahil sa paninira ninyo kay BP Sara Duterte, at sa impeachment complaint na sinasabi ninyo, eto na nga, parang unti-unti kayong nanghinaan ng loob, lalong-lalo na, kasama na ngayon ng taong bayan ang pakikisa ng Iglesia na Cristo. Oy, Diyos ko Lord, hala kawawa to sila mga kababayan, no? Kasi talagang, alam mo yun, medyo natataranta na silang lahat. Hindi mo alam kung kung okay pa ba sila o okay pa ba kayo, lalong-lalo na si Franz Castro ha. O tingnan niyo tingnan niyo itong video kasi dito mo makikita na grabe yung pagmumukha ni Franz Castro ha. Medyo hindi na siya hindi na mapakali. Namumutla na hindi mawari kung ano ng pagmumukha niya. Nakikita natin diyan ngayon sa sa interview sa kanya. Ito po yung video. Patunay lamang na medyo ewan ko ha. Kasi sinakyan lang naman sila ng mga Duterte. Alam naman nila yan na basang-basa na yan na imposible naman kasi unang-una ilang buwan na lang tsaka malapit na po yung campaign period. Bakit pa kasi pinagpilitan pa nila mga kabayan yung complaint na yan? Ha? Yung mga Duterte pa, lalo na si Tatay Digo, mautak yan eh. Kasi power tripping sila. Gusto lang nila siraan. Akala kasi nila na matatakot itong mga mag-ama na Duterte na. Kung ipatawag sa Senado at ipatawag sa Kongreso ay matatakot ang mga Duterte, pero nagkamali po. Nagkamali po sila. Kasi hinarap po at buong tapang, lalong-lalo na si BP Sara Duterte, ang lahat ng mga powerful tripping sa loob ng tuwadkom. Ito yung pong video ha, patunay lamang na nananatiling kampante itong mga Duterte, lalo na si BP Sara, kasi nakitaan niya na wala talagang parang wala nang mangyayaring impeachment complaint. Ito na po yung video. Panoorin niyo po si Aling Mama, si Aling Nene. Franz Castro ba? Yung convicted na criminal na andyan pa din. Parang naiiyak na mga kabayan. Ito yung pong video. Panoorin ninyo. Thank you, Mr. Chair. So just a point of inquiry, Mr. Chair. Kasi narinig ko kaninang umaga that this would be the last committee hearing for this topic, yung tungkol sa confidential funds. So, ang ibig ba sabihin, Mr. Chair, we are going to we are going to have a committee report na, Mr. Chair, after this? This will be the wrap-up committee hearing insofar as confidential fund, pero hindi pa po tayo magtatapos sa ating committee hearing. Kumbaga, year-ender lang. Sinasummarize lang po natin kung ano po mga nangyari na itong pong nakaraang 7 hearing. Yeah. Thank you, Mr. Chair, for that clarification. Narinig ko rin po yung mga manifestation, questions, mga intelligent manifestations ng ating mga colleagues. At nagpapasalamat ako sa time na binigay ng ating mga colleagues dito sa pagdinig natin sa tungkol dito sa confidential funds. Siguro ang tanong ko lang, Mr. Chair, kasi dahil kumbaga nandoon na tayo sa pinakadulo at lumalabas dito na parang natapos kay Fajarda at kay Acosta, Mr. Fajarda Mr. Fajarda as SDO ng DepEd, tsaka Acosta naman yung SDO ng VP. Tama po ba? So, parehong sinabi nila na mukhang
mukhang sila, no, natapos na sa kanila yung pondo, pero yung cheque, sila yung nakapirma, sila yung tumanggap, no? Pero ang nangyayari, Mr. Chair, kung titignan natin ang mga pangyayari, mukhang hanggang doon na lang, yung mga opisyal ng AFP na naging security officer na pinagbigyan nito ay walang accountability dito. So, at binanggit nyo rin po, AFP na yung mag-iimbestiga. So, siguro dapat iba po yung pag-iimbestiga ng AFP sa pag-iimbestiga natin. Kasi we want to know the truth. Ano ba talaga yung nangyari dito sa pondo na to ng mamamayan? Kasi parang, I feel ko lang, Mr. Chair, parang hindi tayo pwedeng tumigil na ibinigay na lang yan dahil nga sa utos ni Vice Presidente. Remember, mga nakapirma doon, mga maliliit na opisyal. Si Mr. Fajarda at saka si Acosta. Malamang-lamang, Mr. Chair. Wag naman sana, no? Wag naman sanang mangyari. Baka sila pa, yung mademanda dahil sila yung tumanggap ng cheque, sila yung nagpapalit, pero baka maabswelto itong mga militar, itong mga security officer na tumanggap. Kasi dito lang natin makikita in transparency, no, yung ano ba talaga nangyari doon sa pondo. Bakit nagkaroon ng mga ganitong mga gawa-gawang pangalan o recipient ng mga rewards, ng mga supplies. Meron pa nga, Mr. Chair, no, doon sa ating doon sa ating mga ebidensya. Kung alias yon, RS, dalawang RS sa isang araw, reward, isang 20,000, isang 50,000. So paano nangyayari yon? Ano bang impormasyon na ibinigay nung the same RS siya na parehas lang siya ng pangalan, na magkaiba ng amount, no, at the same time. Kaya ito yung dapat na ipaliwanag noong mga militar na tumanggap or pinagbigyan ni Fajarda, Mr. Fajarda, at saka ni Mr. Acosta. Ako lang, Mr. Chair, hindi lang po kasi ako na nasasapatan na ititigil na natin yung investigasyon doon kaugnay nung confidential fund. So, ano po ba ang dito arrangement? Sila na ba ang sila na ba ang mag-iimbestiga, yung mga AFP? May time frame ba? At paano tayo makakasiguro, Mr. Chair, na magiging fair and with justice yung Remember, Mr. Chair, 612.5 million ang involved na pera dito. Kasi utos ni Vice President Sara Duterte na ibigay doon sa mga security officer, ginawa naman ng ating mga SDO, ng DepEd at saka ng OVP. Pero ano na yung kailangan makita natin dito, yung pananagutan mismo ni Vice President as siya yung nakalagay po, Mr. Chair, sa JC, sa Joint Circular tungkol sa confidential fund, na the most responsible po doon sa pondo. Kasi baka po, Mr. Chair, natatakot ako na baka ang lahat ng sisi ay mapunta doon sa SDO. Natingin natin, wala talaga silang kumbaga, sa conspiracy kasama sila, accessory lang sila. Pero ang may talagang pananagutan dito, sa tingin natin, ay yung Vice President katulong nung mga security officer. So yun lang, Mr. Chair, yung gusto kong maliwanagan. Bakit tinigil na natin doon? Hindi natin pinatawag yung dalawang security officer na involved o yung tumanggap. Kasi wala silang wala silang band. Unlike yung ating mga SDO, wala silang karapatang tumanggap. So bakit sila tumanggap ng ganitong pera? At kapananagutan nila yan, Mr. Chair. O, ayun na, mga kabayan, nakita nyo. Worried na worried. Itong si Franz Castro, palagay ko talagang iiyak na yan. No? Iyakin pa si Castro mo ba yan? No? Natatakot na si Castro dahil kung hindi na talaga matuloy yung impeachment na yan, saan na kaya siya pupulotin? O, kaya na lang humusga ha. Kawawa, no? Kasi, yan naman talaga ang mga gawain ninyo.
Tapos ngayon, masakit. Masakit ba na hanggang dyan na lang kayo? Maraming salamat mga bayan ha. Pagpalain sana sila at ewan ko lang kung saan sila pupulutin.